Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa mahusay na aktor at direktor sa Pilipinas na si Coco Martin. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Ang buhay ni Coco Martin, isinilang bilang Rodel Pacheco Nacianceno, ay isang klasikong kwento ng mula sa hirap hanggang sa tagumpay, mula sa pagiging batang lansangan sa Quezon City hanggang sa pagiging kinikilalang primetime king ng telebisyon sa Pilipinas. Maagang buhay at simpleng pinagmulan, 1981 hanggang 2003. Ipinanganak siya noong November 1, 1981, sa Santa Cruz, Maynila. Bata pa lamang ay nakaranas na siya ng maraming pagsubok sa buhay. Pamilya, naghiwalay ang kanyang mga magulang na sina Maria Teresa Pacheco at Ramon Nacianceno noong siya'y bata pa. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na si Matilde sa Novaliches, Quezon City. Buhay sa lansangan, dahil sa kahirapan, madalas siyang nasa lansangan upang tumulong sa pang-araw-araw na gastusin. Kilala rin siyang deboto ng itim na Nazareno at madalas dumalaw sa Quiapo Church upang manalangin. Working student, nag-aral siya ng kursong Hotel and Restaurant Management (HRM) sa NCBA. Upang matustusan ang pag-aaral, nagtrabaho siya bilang waiter sa Max's Restaurant, barista, driver, at tagapamahagi ng flyers. Pagsubok sa ibang bansa at pagbabalik 2003 hanggang 2005. Pagkatapos niyang makapagtapos noong 2003, sinubukan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Canada, nagtrabaho siya bilang janitor sa isang bingo parlor sa Alberta. Mahirap ang kanyang naging karanasan doon, may pagkakataon pang inalok siya ng trabaho kapalit ng pagiging kasambahay, ngunit hindi rin ito natuloy. Pagbabalik na pagtanto niya na hindi iyon ang landas para sa kanya, kaya bumalik siya sa Pilipinas matapos ang 9 na buwan upang sundan ang kanyang pangarap na maging artista. Pagsikat sa indie films, 2005 hanggang 2009. Dito nagsimula ang kanyang tagumpay bilang Prince of Philippine Independent Films. Unang tagumpay, nakilala siya sa pelikulang Masahista, 2005, kung saan nanalo siya ng Best Actor mula sa Young Critics Circle. Pagkilala, sumunod pa ang kanyang mga matagumpay na pelikula tulad ng Daybreak, 2008, 2008 at Kinatay, 2009, na nagwagi ng Best Director sa Cannes Film Festival. Pagsikat sa mainstream, 2009, kasalukuyan. Dito tuluyang nakamit ni Coco ang kanyang pagiging primetime king. Mga sumikat na teleserye. Tayong Dalawa, 2009. Minsan Lang Kita Iibigin, 2011. Walang Hanggan, 2012, kung saan naging matagumpay ang tambalan nila ni Julia Montes. FPJs Ang Probinsyano, 2015 hanggang 2022. Gumanap siya bilang si Cardo Dalisay sa seryeng ito na naging pinakamahabang tumakbong teleserye sa Pilipinas, 1,696 episodes. Naging direktor at creative head din siya ng palabas. Kasalukuyang proyekto. Noong 2026, patuloy ang kanyang tagumpay sa FPJ Batang Quiapo, bilang si Tanggol, kung saan siya rin ang direktor at producer sa ilalim ng kanyang kumpanya na CCM Film Productions. Personal na buhay. Kilala si Coco Martin sa pagiging pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Siya ay nasa matagal ng relasyon kay Julia Montes. Isa siya sa mga nangungunang nagbabayad ng buwis na artista sa bansa. Tinutulungan niya ang maraming veteranong artista sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho sa kanyang mga proyekto. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Huwag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!